I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos tungkol po dito sa issue tungkol kay Harry Roque. Kung bakit po siya hinuli ng mga dots sa loob ng eroplano. Tapos ipinababa siya. Bakit nga ba? Ito ang buong katotohanan mga kababayan. Taliwas doon sa mga pinagsasabi niya sa social media. Sa social media, hindi totoo yun. Ito po yung totoo. Bakit kanyo? Ito, basahin ko pa sa inyo, no? Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Papunta sana si Roque sa Vienna, Austria. Nang hulihin siya ng mga Dutch police officer at kusa naman itong sumama sa mga Dutch officers, hindi siya pinayagan makalabas ng Netherlands dahil nakatanggap ng red notice ang cancellation ng passport ni Harry Roque sa Pilipinas, ang Netherlands from Interpol. Ayan. Malinaw guys malinaw. Si Harry Roque ngayon ay nasa kustodiya ng gobyerno ng Netherlands, waiting sa desisyon ng kanyang asylum application. Pag nag-reject ang kanyang application for asylum, siya ay ipapababalik ng Pilipinas. Hindi siya na nakakulong, pero hindi na siya malaya na gumala tulad ng dati. In other words, bantay sarado na si Roque ng gobyerno ng Netherlands. I think nag-stay siguro sa isang hotel na kung saan gwardyado ng police dots, no? So malinaw na malinaw diyan mga kababayan, hinuli po siya ng police dots sa loob ng airplane dahil nakatanggap po sila ng red notice galing sa Pilipinas. Yung passport ni Roque ay kanselado na, kinansela. Kaya yun ang ginawa ng police dots, pinababa siya. Sumama naman siya ng maayos. So ang dahilan mga kababayan, okay, hinihintay nila ngayon yung application for asylum ni Roque. Diba siya humingi siyang asylum dyan? Ngayon, hinihintay nila ang resulta. If ang bansang Netherlands, i-reject nila yung asylum ni Roque, anytime from now, mga kababayan, ipapadeport siya papuntang Pilipinas. Diba? Hindi nga siya nakukulong, pero I think nasa sa isang hotel siguro, binabantayan siya ng police dots at hindi na siya makagala-gala, no? Kaya yung mga sinasabi niya sa social media, nako po, was effect yun, guys. So, yun ang totoong kadahilanan. I think nakatunog si Harry Roque. Nakanselado na yung kanyang pasaporte, kaya nagmamadali siya kumuha ng ticket papuntang Austria, mga bes. Bakit kaya doon ang punta niya sa Austria? Bakit kanyo? Kasi guys, ang ambasador, ito hindi ko nilalagyan ng kulay. Alam niyo ba kung sino ang ambasador ng Austria? Walang iba kundi yung anak ni dating presidente Gloria Arroyo. Doon ang pinili ni Roque. At once na nakalapag, kung nakaalis sana siya, mga kababayan, mag-a-apply siya ng asylum doon. Malas niya lang. Mabilis ang Pilipinas, mga kababayan. Kaya, ayan ang totoong dahilan, mga bes. Yung unang video natin na sinasabi, dinampot. Totoo naman, dinampot naman talaga siya. 'Di ba? Dinampot siya ng police dots sa loob ng eroplano at ipinababa siya. Kasi nga, nakatanggap sila ng red notice. Ang Interpol. Kaya yun, galing sa Pilipinas. Ngayon, ang hinihintay na lang ni Roque, yung resulta ng asylum na ibibigay sa kanya ng Netherlands. If the Netherlands country reject yung asylum ni Roque, matik yan, mga bes. Uwi yan anytime from now. Ipapadeport na yan. Wala na siyang passport kanselado na di ba? Ngayon, yan ang hirap kay Atty. Roque. Ang dami niyang kuda-kuda sa social media. Pero ang totoo, yan yung totoo, mga kababayan.
Oh, nga ka ngayon. Pero tuloy-tuloy pa din. Kung anong pinagsasabi niya sa social media. Hala, binuksan niya na naman yung pulburing video ni Pangulong Marcos Jr. Oh, ano na naman niya. Pina-post niya na naman. Tingnan niyo may nagko-comment mga kababayan. Ayan walang makakatakas sa batas ng bagong Pilipinas. Yes, totoo yun. You are not suffering the consequence on what you have done. Karma. Do not underestimate the power of PBBM. Now you know that he is not a weak president. That's what you call political will, as what Panilo says in interview. Alam niyo kung sinabi ni Panilo kay Harry Roque? Tinanong po siya. Ano daw masasabi niya kay Harry Roque? Anong sinabi ni Panilo? Hayaan mo siya makulong, sabi niyo. Hayaan mo pagbayaran niya yung kasalanan niya. Ay guys, mabigat yung kasalanan ni Roque. Oo, totoo yun. Mabigat human trafficking mga kababayan. So, in my own thinking lamang ito sa akin lang I think i-reject po ng Netherlands yung application niya para sa kanyang asylum. I-reject kasi mabigat yung kaso Oo, mabigat guys. Mukhang gusto naman niya po yan ang pupugi ng mga bodyguards ba naman, kaya hindi daw siya arrested kusa siyang sumama. Hinuli siya kamo. O di ba nagtangkang tumakas papuntang Austria. Ano ngayon nga ka? Di ba? Ano nga bakla? Okay naman 'yun. At least sumama siya ng maayos. Hindi siya pwedeng papalag. Nasa ibang bansa siya, kalad ka rin talaga siya doon. Karma will bring you home. Now you will face the final curtain. Parang kanta ito. Kanta ni Tom Jones. Pagdusaan mo yan, yabang pamor, paninira pamor, akla, walang dangal. Ewan ko ba dito kay Harry Roque guys, sobrang daldal, talo pa babae. Alam niyo kung tahimik lang ito, mas okay pa. No? Sabi niya pa, good job Netherlands officer, respect to our highest official in the land, our president. Ayan, ina-underestimate ng Pangulo. Manigas na lang kayo. Good job DOJ, DFA, NBI, bring him home. Dinadamihan mo pa. Sana bag mo Roque, para naman may iba ka na ni Saldico. Agoy. What goes around comes around. Naks naman. Snappy salute to Interpol and the wonderful Dutch government. Yan kung gaano kahalaga ang Interpol, mga kababayan. Dahil sa Interpol na yan, na huli si dating Pangulong Digong through Interpol mga bes. Parang doon na siya ata titira sa daming dala ng luggage. Yes, guys. Sa Austria sana siya magtatagal. Mabuti ka mo, mabilis ang Pilipinas pag nagpalabas ng red notice. Doon sa pagkansela sa passport ni Roque. Nakatunog siya Nakatunog siya. Malas lang niya. Mabilis ang Dutch police. Di ba? Doon na sana sa titira sa Austria, Vienna. Kasi doon, mga kababayan, medyo malapit sa kanya yung ambassador. Kasi yun anak ni Gloria. Alam mo naman natin si Gloria kung anong kulay ang mayroon siya, palipat-lipat. Sabi dito, we can call it Merizi. Huli ka, bading. Agay. Good job, officer. Huli ka na, di mo. Ayan. Chururut. Agay. Karma. Good job. And police Netherlands, God bless you all. Karma is real. Agay. Buti nga, sabi dito. So, mayroon sinabi dito guys, yung isang attorney, si Attorney Cayosa. Basahin ko sa inyo. Sabi po, si Attorney Cayosa, tungkol dyan sa issue ni Roque. Sabi po ng DZXL News. Sabi po dito mga beswa. But anyway, shout out sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino, and OFW. Hello. Today is November 27, 2025 tayo mga beswa. Liliit ang mundo ni Roque. Ayon kay constitutional law expert Attorney Domingo Cayuza, malaki ang kinaharap ng problema si dating Prudential spokesperson Attorney Harry Roque.
Ni Attorney Cayusa, kapag wala ng pasaporte si Roque, magiging undocumented aliens ito. At kapag nangyari ito, maaari siyang pabalikin sa country of origin niya. Kaya nga sabi ko sa inyo abangan po natin. So for me, hindi po i-grant yung asylum niya ng Netherlands country. Mabigat yung kaso niya kaya. Maaari din anyang kung mag-issue ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya. Pwedeng i-request ng gobyerno sa Interpol na hulihin si Roque. Kaya, di ba, nasa kustodiya siya ngayon. Malamang makakasama pa ito ng mga warrant of arrest at itong mga kaso na hinarap niya sa Pilipinas doon sa kanyang bid for asylum. Ni Attorney Cayusa sa panayan ng DZXL News Manila. Well. So I think guys, sabi nga, 'di ba, nasa kustodiya siya ngayon ng police dots. Hindi na po siya makalaya or makapunta kung saan-saan. Under custody na siya ngayon dahil yan po, hinihintay lang po ang resulta ng kanyang asylum kung i-grant ng Netherlands. If i-reject po yan anytime from now, ay ibabalik siya sa Pilipinas. So, no need to arrest him because he already in custody of police dots na. 'Di ba? Kaya anytime from now, pa-deport na siya sa Pilipinas. So, yun mga best, ano po ang kapalagayan nyo? So, yun guys, kung ano ang inyong komento, magkomento na lang po kayo dyan. Correct me if I'm wrong. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye, and baboos. God bless Philippines. There's more.